we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Pagsemplang ng motorsiklo matapos makabundol ng aso sa kalsada sa pool sa CCTV. 58 anyos na magsasaka, natagpuang patay sa bukid sa Calasiao, Pangasinan. Biktima, nakitaan ng taga sa ulo. Aktong pagsira at pagnanakaw ng pera ng dalawang lalaki mula sa isang vending machine. Nahuli kam. At mga laro ng lahi, inagiliwan ng mga kabataan sa fiesta ng Kasiguran Aurora. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sa pool sa CCTV ang pagsemplang ng motorsiklo matapos makabundol ng aso sa kalsada. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. Sa CCTV footage, makikita ang pagtakbo ng aso sa kabaang bahagi ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan matapos makawala sa kulungan June 14. Saktong paparating ang isang motorsiklo at nasagasaan ng aso. Sumemplang ang motorsiklo sa Kadumaos 2 habang natumba din ang aso. Muntik pang makagat ang dumadaang rider ng aso. Mismong bahay po is malapit po sa kalsada. Pagkahabol nila, nandyan na yung motor na malakas, kaya nabunggo niya yung aso. Pero yung aso, nakatayo pa yung gasgas dito. Buong niya, braso. Ayon pa sa barangay, isa sa sanhi ng aksidente sa kalsada ang mga pagala-galang hayop. Kaya naman nagpatupad na ang barangay ng panguhuli sa mga nakakawalang hayop. Pagmumultahin ang sinumang pet owner na mahuhuli ang kanilang alagang hayop na hindi nakatali o nakakulong. Mas mabuti na yun para malayo sa disgrasya yung mga kabataan kasi pag may nakagat, atraso nila yun. Kasi hayop nila yun. Kaya ginawa ng barangay yan para safety sila. Nag-implement na kami kasi nagmotor tapos nag-broadcast kami na bukas. Ganito i-umpisa na namin yung ordinance number 1, ganito ganyan. Ayon sa barangay, nagtamo ng galos sa braso ang sumemplang na rider na nasa ligtas ng kondisyon, habang sinagot na rin ng may-ari ng aso ang gamutan ng naaksidenteng rider. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Natagpo ang patay ang isang magsasaka sa bukid sa Calasiao, Pangasinan. Biktima, nakitaan ng taga sa ulo. Naka-alerto si Jasmine Gabriel Galban. Alam mo, ginawa siya ayaw. Sinaayo mo na ginawa. Kaya yung Hustisya ang sigaw ng mga naiwang kaanak ng 58 anyos na magsasaka na si Benjamin Quinto na natagpuang patay sa kanilang sakahan sa Barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Kwento ni Aling Linda, hindi na raw nakauwi ang kanyang mister simula nang magpunta sa bukid nung Huwebes, June 13. Tanghali na ng Biyernes, June 14, nang matagpuan siyang nakahandusay sa bukid. Ang sakit, ma. Gusto ko nang hihingi ng hustisya para mahuli kung sinong pumatay sa asawa ko. Sa investigasyon ng pulisya, nakitaan ang sugat sa ulo ang biktima na hinihinalang tinaga. Mayroon ng person of interest ang otoridad. Tukoy na rin ang motibo sa pagpaslang sa biktima na may kinalaman sa personal niyang buhay. May mga witnesses na rin kami na nakuhanan ng mga statement na kung saan nadidiin yung isang persons of interest namin. Sana makonsensya po siya. Sana susuko na rin siya, maawa siya. Sa ngayon, may mga hinihintay pang ebidensya ang pulisya bago tuluyang magsampa ng reklamo laban sa person of interest. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Umaabot naman sa 20 pesos kada kilo ang ibinaba sa presyo ng bawang at sibuyas sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa ilang negosyante, marami raw kasi ang nakukuha nilang supply sa ngayon. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nararanasan ng maraming supply ng sibuyas at bawang sa rehiyon. Tiniyak ng SINAG na magtatagal pa sa Disyembre ang supply ng bawang at sibuyas sa merkado. Continuous kasi yung pag-angkat natin Wala tayong nakikitang problem doon sa stocks naman na pumapasok. Lumagsa naman sa Tondaligan Beach ang ilang nagbakasyon ngayong holiday. Kaugnay niyan, may live report si Joanne Punsoy. Joanne? Chris, nararanasan pa rin ang malinsangang panahon kaya marami ang nagtutungo dito sa Tondaligan Beach. Mula pa sa Gimba, Nueva Ecija, ang mag-anak ni Nora Astrero na piniling i-extend ang selebrasyon ng long weekend sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Sakto rin daw na may nagdiriwang ng kaarawan sa kanilang pamilya. Nagsimba tuloy, celebrate po namin yung birthday ng tatay namin dito sa beach. Kasi po maganda po dito yung matsaka malinis. Ine-enjoy din ng mag-anak ni Sandy ang bakasyon. Ang ilan sa kanila galing pang Maynila. Celebration ng Father's Day extension. Actually, kapon nasa Sual din kami. Medyo mainit sa Manila. Kailangan mag-relax muna. Ayon sa Tondaligan Beach Park Administration, halos nasa 1,000 beachgoer na ang kanilang naitatala kada araw simula nang mag-umpisa ang bakasyon ng mga estudyante. Iba ngayon ng Tondaligan pag umaga at hapon, maraming tao kasi may mga pool hub dyan Bagamat tag-ulan, marami pa rin daw ang nagtutungo sa beach para maibsan ang malinsangan pa rin na panahon. Ipinatutupad pa rin ang 6 p.m. no swimming policy. Meron ding umiiral na liquor ban na dapat sundin ng mga beachgoer. Sa umaga at ganitong oras sa hapon ang dagsa ng mga beachgoer. Meron namang mga nakantabay na otoridad para bantayan nga ang kanilang seguridad. Chris? Maraming salamat, Joanne Punsoy. Kapayapaan sa bansa at makaiwas sa kalamidad. Yan ang naging sentro ng panalangin ng mga kababayan nating Muslim ngayong Eid al-Adha. Silipin sa report. Kasabay ng selebrasyon ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice, ang panalangin ng Muslim community sa Kalasyaw, Pangasinan ng kapayapaan at hindi pagkakaroon ng anumang kalamidad sa bansa. Wala raw ibang naisang Muslim community kundi ang sanay matapos ng kaguluhan sa Middle East. Kadadama yung mga innocent, mga bata, sibilyan. So yan ang sama-sama na ipinapanalangin ng mga Muslim na sana ay matigil niyan sa lalong madaling panahon. Simpleng ipinagdiwang ng mga kababayang Muslim sa Lawag City ang Eid al-Adha. Maaga sila nagdasal sa covered court. Matapos ang pagdarasal, namigay sila ng pagkain. Nagkatay rin sila ng baka, kalabaw at kambing na ibinahagi sa mga mahihirap na kasamahan. Sama-samang nagdasal ang Muslim community sa mosque sa Isabela, isa sa pinakamahalagang kapistahan sa Islam ang Eid al-Adha. Ang pagdiriwang ay hudyat ng pagtatapos ng taunang Hajj o Islamic pilgrimage sa Mecca sa Saudi Arabia. Bilang tradisyon ng Eid al-Adha, nagkatay ng mga halal na hayop tulad ng tupa, kambing, baka at kamelyo. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Para hindi tuloy ang makalimutan ng makabagong henerasyon, tampok sa fiesta sa Kasiguran Aurora ang mga laro ng lahi. Nagtagisan ng mga kabataan sa patintero, basagan ng palayok, kalamansi at sack race at tag of war. Pero ang Jack and Poy nilagyan din ng twist dahil ang mga nanalo sasabak naman sa Hula Hoop Challenge. Layo ng organizer na hindi lang mag-enjoy sa fiesta kundi maipreserba ang tradisyonal na laro ng mga Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Aktong pagsira at pagnanakaw ng pera ng dalawang lalaki mula sa isang money vending machine sa pool sa CCTV. Naka-alerto si Claire Lacanilaw Dungka. Sa video, makikita ang isang lalaki na kinakalikot ang isang money vending machine na nakapwesto sa harap ng isang tindahan sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Habang nakabantay ang isang lalaki,
May kita na sinira din ng lalaki ang vending machine saka kinuha ang lamang pera nito. May kita din ang pagbulsa ng perang ninakaw ng lalaki saka umalis kasamang isa pang lalaki sakay ng motorsiklo. Allegedly, yung nakuha doon sa vending machine, more or less 2,000 pesos at saka yung amount na yung vending machine kasi sinira po nila, more or less 10,000 po. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang may-ari ng tindahan. June 13 nangyari ang insidente, pero June 15 na ito na i-report sa pulis. Pero dahil sa kuha ng CCTV, agad natukoy ng otoridad ang dalawang lalaking suspect na pawang 21 at 23 years old. Pero dadaan na sa regular filing ang kasong theft laban sa kanila. Pinuntahan po ng tropa natin at nireview po yung CCTV at yun nga, nakita po yung mukha ng mga suspect, pinalak po nila, doon po kaya po sila na-identified. Patuloy naman daw ang police visibility ng PNP, lalo na sa mga establishmento para maiwasan ang insidente ng nakawan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang 11 bahay sa Dagupan City habang 4 na stalls naman sa palengke ng City of Ilagan nasunog din. May ulat si Joan Punsoy. Natupok ang mahigit 10 bahay sa Barangay Karanglaan, Dagupan City. Sa sunog na sumiklab umaga ng June 15, ang ilang residente pilit pang isinasalba ang mga pwedeng ibenta sa junk shop. Wala nang mababakas na anumang struktura o pundasyon nga ng bahay mula sa mga nasunog na tirahan. Ang mga ito magkakadikit daw at gawa rin sa light materials kaya naman naging mabilis ang pagtupok ng apoy. Isang sidecar at motorsiklo rin ang nadamay sa sunog, gaya ng pagmamay-ari ni Susan na natupok ang buong bahay. Yung ibang gamit namin, karamihan hindi na nadala dito. Tapos ang nadamay, yung motor namin bago, sunog yung motor. Kasi ang dinala namin, tricycle, yung nagsimba kami. Buti na lang daw at nakalipat sila sa bago nilang tirahan bago pa magkasunog. Pero nabasag ang salamin ng bago nilang bahay. Naabo rin ang bahay ni Vicky na pinagmulan daw ng sunog. Di ko alam kasi nasa trabaho kami. Tapos sabi nila galing daw sa likod yung apoy. Tapos may nakita daw silang 4 na bata sa silong ng bahay namin. Bukod sa LGU, may mga tumulong na rin sa mga nasunugan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang BFP habang patuloy ang investigasyon sa sunog. Sa City of Ilagan, Isabela, palyadong linya ng kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog na tumupok sa 4 na stall sa palengke. Ayon sa BFP, nagkaroon ng brownout bago ang sunog. Umabot sa second alarm ang sunog sa palengke hapon noong June 13, pero walang napaulat na nasaktan. Agad naman daw nagpaabot ng tulong ang LGU sa mga nasunugan. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ilang mga isdang Pinoy hindi muna pumapalaot sa Bajo de Masinloc sa takot na hulihin ng China. May report si CJ Turida. Hindi pumalaot sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales. Lalo't epektibo na ang pulisya ng China na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Baka kami ang masampulan na mahuli at madala sa China, kaya tis-tis lang kami. Karaniwan ay lingguhan daw sila kung tumagal doon dahil sumisisid para manghuli ng mga isda. Samahan daw sana sila ng Philippine Coast Guard. Kasi kung hindi na natin babalikan ang Bajo de Masinloc, baka lalo nang mawawala sa aming mga mangingisda yung bahura na yun. Sabi ng PCG, nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force magpapatrolya pa rin doon. May isang grupo ng mga mangingisdang pumalaot pa rin pero hindi umabot sa Bajo de Masinloc dahil maalon at may mga Chinese vessel. Grupo-grupo silang pumalaot para maging ligtas. Minimum ng 5 hanggang 10 po ay magkakatabi, magkakasama. Kasi nga, di ba, pag may dumating na, baka sila, grupo rin silang sumugod. Pero, sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat matakot ang mga mangingisdang Pinoy. Continue with your right kasi that's the only way you can assert your right. Pag natakot ka, talo ka. Tapos pag hinuli, akyat tayo sa tribunal, matatalo, sigurado talo sila, wala silang panalo. Ang Bajo de Masinloc nasa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya sabi ni Carpio, walang karapatang manghuli ang China. CJ Torida, One North Central Luzon. Bilateral military exercise sa pagitan ng Amerika at Pilipinas isinagawa sa ilang panig ng Hilaga at Gitnang Luzon. Sundan sa report.
isang C-130 at 4 na F-35B aircrafts mula sa US Marine Corps ang nag-take off sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga. Ang isang C-130 nagtungo sa Lawag City, Ilocos Norte para sa Marine Aviation Support Activity UMASA 2024. Ang isa namang C-130 may lulan na 16 na US Marine at isang Filipino Marine at nagtungo sa Zambales. Kasama ring lumipad patungong Zambales ang 4 na F-35B aircrafts, laman ang 7 ordnance o bomba na inihulog sa target sa coastal area ng Zambales. Bahagi pa rin ito ng MASA 2024 na bilateral exercise sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Targets are basically fabricated materials to assimilate a real-life target such as ships or land vehicles that may be used for training. Ang F-35 ang pinakabagong fighter aircraft ng US Marine Corps na merong umanong long-range capability mula sa target. Napili naman umano ang Zambales bilang dropping area ng ordnance dahil ito ay may akma, ligtas at pinakamalapit na lokasyon sa airbase. So it is a bilateral activity between the Philippine Marine Corps and the US Marine Corps. We normally do this to strengthen our camaraderie with them. Sa kabuuan, merong mahigit 3,000 US Marine at pwersa ng Philippine Marines, Air Force at Coast Guard sa MASA. Nagumpisa ang MASA noong June 1 at magtatagal sa June 21, 2024. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Sa kaugnay na balita, Marine Aviation Support Activity 2024 isinagawa sa Burgos, Ilocos Norte. Narito ang report ni Ivy Hernando. Sa unang pagkakataon, isang literal live fire exercise ang isinagawa sa kampo ng 4th Marine Brigade sa Burgos, Ilocos Norte bilang bahagi ng Marine Aviation Support Activity. Ipinakita ng Marine Field Artillery Battalion ng Philippine Marine Corps ang kanilang kakayahan sa pag-target gamit ang 105mm sa target itong nasa 1 milya ang layo. Fire! At 155mm howitzer. Sa target nitong nasa 8 kilometers ang layo. Ang senaryo, counter-landing exercise upang mapigilan ang paglapit ng kalaban sa teritoryo. Counter-landing means we need to prevent them from landing in our beaches. So we use our artillery to prevent these landings. Ang ganito umunang pagsasanay ay malaking oportunidad para mapalakas hindi lang ang samahan at ugnayan ng Philippine at US Marine Corps. Dahil tila nakalimutan na rin daw ng Philippine Marines ang pangunahing obligasyon nito sa territorial defense operation dahil sa pananatili sa sulod ng ilang dekada dahil sa usaping insurgency at terorismo. Kaya't malaking bagay daw ang training at pagkakataong matuto pa sa mga modern weapon ng US Army. The detention in Taiwan is, let it be attention na we are also concerned as your armed forces. We are preparing for any eventualities that may arise. Ang MASA ay isang bilateral exercise upang mapalakas ang kapasidad, ma-develop ang interoperability at magamit ang aviation assets para sa marine air ground operations. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Patay naman ang isang babae matapos tamaan ng ligaw na bala mula sa police operation sa Gerona, Tarlac. Tutukan sa report. Nagbabakasyon lang sa bahay ng kanyang magulang sa Gerona, Tarlac ang isang babaeng 24 anyos na matamaan ng bala. Ayon sa kanyang ina, dead on arrival ang kanyang anak sa ospital. Ligtas naman ang kanyang 1 taong gulang na apo. Hinapon daw po yung anak niya, tumakbo. Siguro yung pagtako niya may tama na siya. Kasi nandito sila nakahiga. Base sa investigasyon, nagsagawa ang mga otoridad ng entrapment operation kaugnay ng iligal na bentahan ng baril sa lugar. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Naaresto ang isa sa mga target ng operasyon. Ay, wala po akong alam, sir. Kasi magtatanim lang po ako ng palay.
Tapos may narinig akong putok, kaya tumakbo ako. Tinamaan din ng balang ilang bahay sa lugar, maging ang ilang alagang hayop. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng babaeng biktima. Nakatakas naman ang ibang sospek. Base sa report ng pulisya, nakumpiska sa lugar ang 5 may iba't ibang kalibre ng baril. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pulisya. Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Hindi na natanggap ng 38 anyos na padre de pamilya na si Roberto Viesta ang regalo at cake na hinanda ng kanyang pamilya para sa Father's Day. Ito matapos siyang masangkot sa aksidente sa National Highway ng Santo Domingo, Ilocos Sur na kanyang ikinasawi. Sa CCTV footage, kita si Viesta habang nagmomotorsiklo sa outer lane nang biglang salpukin ng kasalubong na pampasaherong bus. Sa tindi ng impact, halos madurog ang mga kamay at paa ng biktima. Kwento naman ng driver, may iniwasan daw siyang rider pero hindi kumbinsido rito ang PNP. Desidido naman daw ang pamilya ng biktima na kasuhan ang bus driver. Provincial government ipatitigil daw ang dredging project sa 4 na bayan sa Ilocos Sur kung makitaan ng negatibong epekto sa komunidad. May detalye si Ivy Hernando. Isang consultation ang isinagawa ng concerned agencies kamakailan sa Barangay Rancho, Santa Ilocos Sur, kaugnay sa isinasagawang dredging sa ilog. Ito ay matapos questionin ng barangay councils at mga residente ang presensya ng isang barko sa lugar sa kabila ng kawalan daw ng konsultasyon. Sa hangi pailaan ang maawat kasi aglalo kat maydan at dadan. Kaya nga nailawlawag kanya ni awan ti consultation nga nangyari before nga imayda. So maalarma kami lahat tamam ta damo miti makakita da kita kakasta nga. Taliwas naman ito sa naging pahayag ng gobernador. Nagsagawa lang daw ulit ng konsultasyon upang mapakinggan at malinawan ang mga residente. Everybody agreed na kaya nga nakakuha ng permit ng munisipyo. But then as days goes by, may mga na pinakinggan naman ni Apo Kapitan. Nauna nang ipinaliwanag ng line agencies na wala raw black sand mining na nagaganap. Dredging raw ang solusyon sa malawakang pagbaha na nararanasan ng Santa, Kawayan, Vigan City at Bantay. Rest assured, walang mangyayaring masama sa inyo. Part of our contract, pag may nangyaring hindi maganda ang ginagawa ng Isla Verde in dredging our river, ititigil kagad yan. Ito na lang din daw ang pinanghahawakan ng Barangay Council, ang bantayan ng proyekto sakaling may masamang epekto sa kanilang lugar. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa kabila ng tag-ulan, Pag-asa nakamonitor pa rin sa heat index o ang mataas na init na naitatala pa rin dahil sa epekto ng easterlies. Naritong report. Halos araw-araw na ang nararanasang pag-ulan sa Pangasinan bunsod ng habagat. Pero sa kabila nito, dama pa rin ang malinsangang panahon dahil sa umiiral na easterlies. Ang ilang residente sa Barangay Buod, Calasiao, Pangasinan, lumalabas pa ng kanilang bahay upang magpahangin. Hindi raw kasi kinakaya ng mga bata ang mainit na panahon kahit pa nakatutok na sa electric fan. Sobra pang init pa. Kaya yung mga bata Ayon sa Pag-asa, kahit tag-ulan, minomonitor pa rin ang heat index sa probinsya. Patuloy pa rin kasi nakapagtatala ng mataas na init factor. Sa nagpalabas ng Pag-asa na i-extend yung tinatawag natin na pagkuha ng heat index kasi nandiyan pa rin yung malinsangan na oras. Pagdating ng alas 10 hanggang alas 5, malinsangan pa rin. Sa monitoring ng Pag-asa, nag-average sa 41 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman patuloy pa rin pinag-iingat ng otoridad ang publiko sa banta na dala ng matinding init ng panahon. Naitala kahapon, June 16 ang 46 degrees Celsius na heat index na pinakamataas sa Pangasinan ngayong Hunyo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Sa Dagupan City, mahigit sa 200 mangrove seedlings ang sabay-sabay na itinanim sa ilog. Nakiisa rito ang mga kawani ng Dagupan City Jail, Bureau of Fire Protection, PNP at mga barangay official ng lungsod. Napaka-importante raw ang pagtatanim ng bakawan para maprotektahan ang mga isda at para maiwasan din ang soil erosion. Nagkaroon din ng paglilinis sa ilog. At responsibilidad daw ng komunidad na pangalagaan ang kalikasan na pinagkukuhanan din ng kabuhayan ng bawat individual. Sa ibang balita, iniimbestigahan ngayon ng Cabiao PNP ang natagpuang 2 granada sa gate ng bahay ni ABC President Narciso Franco sa Nueva Ecija. Alas 6 ng umaga, June 16, nang mapansin daw ng tauhan ni Chairman Franco ang 2 granada sa poste ng kanilang gate na may itim na tape at nakasulat ang RIP. Agad daw silang humingi ng tulong sa Provincial Explosive Ordnance and K9 Unit ng PNP. Buti na lang daw at hindi sumabog ang granada na nasa proper disposal na ng PNP. Hiling naman ng barangay chairman ang malalimang investigasyon sa insidente. 400-year-old watchtower muling binuksan sa publiko kasabay ng Charter Day celebration ng Lawag City. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Muling binuksan sa publiko ang makasaysayang watchtower sa Gabusor, Lawag City, Ilocos Norte. Ang 400-year-old na tore na nasa bukana ng Padsan River ay nagsilbing gabay ng mga barko na aktibo sa galleon trade noong Spanish regime. Ngayon ang Gabusor Watchtower Ruins ay itinuturing na National Cultural Treasure. Dumalo sa programa ang Director General ng National Museum of the Philippines na si Jeremy Barnes at Assistant Secretary Ana Carmela Remigio mula sa Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon. It serves as our guide so that we may learn from the experiences of our ancestors and take inspiration from their wisdom. As proud Lawagueños and Lawagueñas, let us take into our hearts and incorporate these lessons to our present day and modern lives. Dagdag attraction din ngayon sa Aurora Park ng Lawag City ang 142-year-old Tobacco Monopoly Monument na dumaan din sa restoration. Inayos ang pundasyon nito at piraso ng old bricks. Idineklara rin ito bilang National Cultural Property ng National Historical Commission of the Philippines. This is our way tapno may pakita lalo deto'y very rich history and culture of the Lawagueños. So this day is very historical for Lawag City. It's very momentous. Naragsak tayo launay we were able to restore the beauty of these cultural properties para ma-preserve tayo deto'y for the next generations to come. Bahagi ang programa ng 59th Charter Day celebration ng Lawag City. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Bagong Pilipinas, Hymn and Pledge, bahagi na ng flag raising ceremony ayon sa DepEd 1. Narito ang report. Kabilang ang Department of Education Region 1 sa mga tumalima sa pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn at pagbigkas ng Bagong Pilipinas Pledge sa kanilang flag raising ceremony. Alinsunod ito sa memorandum circular na ibinaba ng Malacanang sa mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan. Hindi naman ganun kahaba yung madadagdag. Actually, ilang minuto lang naman. Wala naman daw direktiba sa sequence kaya nauuna pa rin nilang kantahin ang Lupang Hinirang, Panatang Makabayan sa kasusundan ng Bagong Pilipinas Hymn and Pledge. Ayon pa sa kagawaran, magiging bahagi na rin daw ito sa flag raising ceremony ng mga magbabalik eskwela. Kasi po pandagdag po yung nakaalaman ng mga estudyante. Tapos po kumbaga po pagmamahal na po sa Pilipinas din natin. Yung mga elementary, di syempre yung mga bata pa, mahirapan silang mag-memorize yung mga yun. Iba-iba rin ang pananaw ng mga learner na bibigkas nito. Wala naman po kami magagawa kung ganun po iuutos sa amin. Marami na naman pong kakabisiduhin yung mga estudyante sa flag raising po. Lalo na yung hirap na sa elementary po. Hindi pa naman daw ito ipinatutupad sa Kalasyaw LGU, bagamat alam na raw ito ng mga empleyado. Okay lang naman po yun kasi Pilipino naman tayo kaya kung ano po yung gusto ng government, siyempre dapat nating sundin. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.